Isang magandang umaga sa ating lahat. Naway nasa maayos ho kayong kalagayan habang pinapakinggan niyo ang aking liham. At gayon din naman sa mga nakikinig ng estasyong ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Monica. Hindi ko ho tunay na pangalan. 24 anyos at isang janitress sa kilalang hotel sa Manila. May isang anak na 4 na taong gulang pa lamang at may asawa na rin. Isang delivery rider na itago na lang po natin sa pangalan na Randy. Mag-4 na taon na ho kaming kasal ng aking mister. At maayos naman ang kita nito sa pagiging delivery rider. Kaso nga lang, dahil umaasa rin ang biyanan ko sa kanya, kulang na kulang ang kita niya sa aming pangangailangan sa bahay. Nagagatas at diaper pa rin kasi ang aking anak. Kaya nang minsang nag-alok ng trabaho ang aking kaibigan na si Janice, ay hindi ko na ho tinanggihan pa at sinunggaban ko na ang trabaho bilang janitress. Hindi kasi ho ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil mahirap lang rin ang mga magulang ko noon. Tanging high school lang ang aking natapos. First day ko sa hotel at naging maayos naman ang aking trabaho. Hanggang sa nakilala ko si Mr. Smith. Hindi niya rin tunay na pagkakakilanlan. Gwapo, matangkad, at alam kong mayaman. Isa siyang American na nakastay doon. Mabait siya sa lahat ng janitress doon. Mukhang kilala na nga siya roon. At sabi nila, marunong daw siyang magtagalog since pabalik-balik siya ng Pinas para magbakasyon palagi. Noong una ay kakaiba na ang tingin niya sa akin. Bagay na napapansin ni Janice. At agad niya akong binilinan na umiwas ako kay Mr. Smith. Pero hindi naman niya sinabi sa akin ang dahilan. Palaisipan tuloy sa akin ang naging pahiwatig nito. Sa hindi niyo kasi na itatanong, maganda po akong babae. Morena ang kutis at may balingkinitang pangangatawan. Marami nga ang nagsasabi sa akin na sayang daw ang aking ganda at height dahil papasa talaga akong modelo. Hindi ko pinapansin ang sinasabi nila dahil may anak at asawa na ako at nakatuon na lamang ang atensyon ko sa kanilang dalawa. Isang umaga ng aking duty, buong maghapong nagtaka na lang ako kung bakit pinapatawag daw ako ni Mr. Smith. Sa loob lang ng unit niya, wala naman akong natatandaan na may ginawa akong mali. Ni pumasok nga sa kwarto niya ay hindi ko ginawa. Sa hallway lang naman ako naglilinis at sa lobby. Pagdating ko sa loob, nagulat na lang ako ng mabungarang nakatopless si Mr. Smith at nakadapa ito. There you are. Pwede bang i-massage mong likuran ko, iha? Taglish na tanong ito sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko at ang alam ko, hindi ko naman kasi trabaho ang mga ganong bagay. It's okay. Magbabayad ako, iha. Dagdag pa nito. Kaya kahit ninenervyos ay lumapit na ako nang marinig ko na babayaran niya ako. Inisip ko sayang naman hong pera at pandagdag rin to sa aming pamilya. Agad nagsimula at nagpatuloy ako sa pagmamasahe hanggang sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, sa kanyang binti at sa paa. Nakadapa pa rin to at hindi man lang umiimik. Pakiramdam ko ay hindi niya gusto ang aking ginagawa. Hanggang sa nagsalita siya at biglang humarap. Nawala ang tabing ng kumot na tumataklob sa kanya. Halos himatayin po ako nang masilayan ko ang lahat. Lalo na nang sabihin niya na magbabayad ako ng mas malaki, iha, for extra service. Kasabay ng pag-abot niya sa akin ng $100. Sa tanang buhay ko ho, ay ngayon lang ako nakahawak ng dolyar at alam ko na malaki ang halaga na ito sa ating bansa. Hindi pa man ako pumayag,
ay hinila na niya ang braso ko, kaya napayakap ako sa kanya. At doon ako nagsimula ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Mr. Smith. Aaminin ko ho, maski ako ay nadala na rin sa nakaw naming sandali at dinagdagan niya pa ang binigay niya sa aking pera. Hindi ko hulubas sa kalain na ganong halaga ang iaabot niya sa akin. Natakot ako na baka maging sunod-sunuran na ako sa kanya, pero binaliwala ko na lang muna yun. Umuwi ako ng bahay na may dalang masasarap na pagkain. Labis nga na nagtaka ang aking mister sa aking mga inuwi. Sinabi ko na lamang na nagpa-advance ng sahod ang boss ko, kaya nakabili ako ng mga paborito nilang pagkain. Sa bawat araw na nagtutungo ako ng trabaho, hindi nawawala ang mga alok ni Mr. Smith sa akin. At sa bawat may nangyayari sa amin, pataas ng pataas ang ibinibigay niya. Minsan, bumangon ito at nagtapis ng tuwalya habang nasa kwarto niya ako. Nakita ko na may kinuha siyang box sa loob ng luggage niya at inabot sa akin. Ano po ito, sir? Tanong ko. Napansin kong sumimangot siya at alam ko na kung bakit. Don't call me sir. Maximo, that's my name, my dear. Mariing wika niya pa para itama ako. Okay, Maximo. Nauutal na sagot ko. Kinuha ko ang box na binigay niya. Nagulat pa ako nang makitang laman ito. Mukhang mamahaling relo. Agad kong sinara ang box at binalik sa kanya, kasabay ng mga salitang namutawi sa aking bibig. Ang mahal nito, pasensya na pero hindi ko matatanggap to. Tanggi ko sa kanya. Hinawakan niya noon ang kamay ko. No, my dear. Kunin mo na at unang regalo ko sa iyo yan. Lambing ng matanda sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ang regalo niyang mamahaling alahas, lalo na't may gusto na siyang hindi ko magagawa. Gusto mo bang sumama sa akin? I will help your family. Ibibigay ko lahat ng kailangan nila. Dagdag pa nito. Hindi ko ako agad nakapagdesisyon dahil ayoko namang masaktan si Maximo sapagkat napakabait niya sa akin. Inaya niya kasi ako na lumabas kami ng bansa ng 1 linggo. Uuwi na raw kasi siya sa bansa nila at gusto niyang ipakita sa akin na ang ganda ng Amerika. Gustuhin ko man ay hindi ko pwedeng gawin at mabibisto ako ng aking asawa at ayokong mag-away kami. Kahit naman hindi malaki ang naaabot na pera ng aking mister sa akin, ay alam ko naman na ginagawa naman niyang lahat ng kanyang makakaya para matugunan ang pangailangan ng aming pamilya. Kaso lang, hindi talaga sapat sa lahat ng gastusin namin sa bahay. Ilang araw akong hindi nagtrabaho sa hotel dahil gusto kong iwasan na muna si Mr. Smith. Kaso lang hindi ko inasahan nang hanapin niya ang aming bahay. Anong ginagawa mo dito? Bungad na tanong ko. Hindi ko talaga akalain na hanapin niya ang bahay ko. I really miss you, dear. Malungkot ako. I'm really sad right now. Ani ni Maximo. Just leave, please. Bago bumalik ang mister ko, wika ako habang nanginginig ang tuhod ko. Dahil totoo naman, at baka maabutan siya ng aking asawa na tuwing tanghali ay umuuwi sa bahay para mag-lunch, para makatipid siya ng gastos at kasabay na rin ito ang pagpapahinga. Itinaboy ko siya at baka machismis pa ako ng mga kapitbahay ko, pero binigyan niya ako ng cellphone at sinabi nito, natawagan ko lang siya kung kailangan ko siya. Here, call me kung sakaling magbagong isip mo. I'm willing to wait for you. I love you. Huling wika ni Maximo bago tuluyan siyang umalis sa aking bahay. Hindi ko pinansin ang sinabi niya at wala naman na rin akong balak pa na dugtungan ang maling naganap sa aming dalawa. Ayoko na hong dagdagan pa ang kasalanang ginawa ko sa aking mister. Alam kong masama ito at habang buhay na dadalhin ang konsensya ko
hanggang sa mamatay ako. Kaso, may mga panahon talaga na darating na susubukin tayo ng tadhana at muling kakapit sa patalim. Nang minsang nagising ako na inaapoy ng lagnat ang aking anak, hindi ko na alam ang aking gagawin. Halos mapaso na ako sa init ng lagnat nito, kaya napagdesisyonan ko na lang na dalhin ito sa ospital at may pera pa naman ako na galing kay Mr. Smith. Nang madala ang aking anak, nabigyan naman agad ito ng lunas. Kaso bigla na lang siyang nag-seizure, kaya dinala agad siya sa ICU or Intensive Care Unit kung tawagin nila. Araw-araw pinapatay ako ng takot at pangamba na baka hindi ko kayanin ang gastusin ng anak ko dahil kulang na kulang naman ang kita ng aking asawa. Gusto kong madugtungan ang buhay ng aming anak, kaya lahat gagawin ko para rito. Isang gabi, gulong-gulo na ang utak ko nang makita ko ang cellphone na itinago ko sa bahay at naalala ko ang sinabi ni Mr. Smith. Walang pag-aalinlangan ho na kinuha ko ang cellphone at binuksan to. Nabasa ko ang mga message ni Mr. Smith at napag-alaman ko na wala na pala siya sa hotel at paalis na ng bansa sa 1 linggo. Nakastay siya sa ibang lugar at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinawagan ko siya at nagkita kami. Pagdating sa condo unit nito sa Makati, niyakap niya agad ako. Sa totoo lang, muli akong nakadama ng kapayapaan sa mga bisig niya. "Thank you, dear." Wika nito at mahigpit na yakap ang binigay sa akin. Tumuloy ako sa loob. Nag-usap kami at sinabi ko ang problema ko sa kanya. At sinabi niya na handa niya akong tulungan. Pero alam ko na may kapalit to, habang buhay na pag-aalaga sa kanya. Medyo may edad na kasi si Mr. Smith. Sa palagay ko ay naghahanap ito ng kalinga at pagmamahal. Nasa 50 anyos na rin kasi ito at mahigit 30 taon ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Pero dahil gwapo nga ito, ay hindi naman halata. Nang oras na yon, kinapalan ko na ang mukha ko at sinabi ko ang mga kailangan ko. "Pwede mo ba akong tulungan? My daughter is in the hospital. Kailangan niya ng tulong." Saad ko kasabay ng pagluha ko. "Stop crying. Tutulungan kita." Mabilis na sagot ni Maximo. At dahil sa labis na pangungulila niya sa akin, ay hinagkan niya ako. Hanggang muli kaming nauwi sa bawal na sandali. Pansamantala ko hong nakalimutan ang mga problemang dinadala ko. Mga isipin na ilang araw, katulad na lang kung saan ako kukuha ng pera na sasapat sa gamutan ng aking anak. Matapos ang namagitan sa amin, bumangon ito at kinuha ang kanyang cellphone. Nakita ko na may denial siyang number at kinausap lang to. Pagkatapos nilang mag-usap sa cellphone, ako naman ang kinausap niya habang hawak niya ang 2 kamay ko. "Okay na ang lahat. Nothing to worry about. Your daughter will be safe now." Anya at sinabi niya sa akin na wag na akong mangamba. Ganon kabilis ang nagagawa ng pera. Ang pera na laging kulang at di sumasapat sa aming pamilya, kahit na magtulungan pa kaming 2 mag-asawa. Umalis ako ng kondo niya at bumalik ng ospital. Naabutan ko na bumubuti na ang kalagayan ng aking anak at nailipat na rin to sa isang private room na labis na pinagtaka ng aking mister. Sinabi ko na lang na may isang good Samaritan na tumulong sa amin at sinabi ko rin sa kanya na kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para makatulong sa pangtustos ng aking anak sa kanyang gamutan dahil alam naman namin na hindi namin ito kakayanin. Noong una ay ayaw ng aking asawa, pero pumayag din ito nang ipaintindi ko sa kanya ang lahat. Pumayag din naman ang mister ko bandang huli. Pero ang totoo ay sasama lang talaga ako kay Mr. Smith at ang kapalit ng pagsama ko rito ay bibigyan niya ako ng $1,000 buwan-buwan para sa aking pamilya. At siya na rin ho ang bahala sa gamutan ng aking anak
hanggang sa makalabas ito ng ospital at ang iba pa nitong kailangan. Talaga hong kakapit ka sa patalim kung buhay na ang kapalit. Minadali ni Mr. Smith, inayos ang flight ko nang wala pang 1 linggo, kaya nag-empake agad ako ng gamit. Alam kong kasakiman ang aking ginawa, pero masisisi niyo ba ho ako na maghangad lamang ng magandang kinabukasan sa aking pamilya at para din ho madugtungan ang buhay ng aking anak. Kahit kapalit nito ay ang aking sarili at dignidad. Nakaalis kami ng bansa ni Mr. Smith nang walang kahirap-hirap. Mabilis niyang naayos ang mga papeles ko at wala akong katakataka rito dahil iba talaga ang nagagawa ng pera sa bansa natin. At isa pa, napag-alaman kong early retired US Navy si Mr. Smith. Hindi lang niya talaga naikwento sa akin kung bakit napaaga ang pagre-retiro niya. Sa palagay ko naman ay hindi ko na rin dapat alamin pa ang kanyang mga pribadong buhay. Sa ngayon po ay magdadalawang linggo na kaming magkasama ni Mr. Smith sa kanyang bahay sa ibang bansa. At walang araw na hindi nito pinaramdam ang kalinga at pagmamahal niya sa akin. Tinuring niya akong asawa at hindi katulong. Nagsama kami na parang isang tunay na mag-asawa sa mata ng mga taong naroroon at maging sa mga relatives nito at kaibigan na buong puso akong tinanggap at wala silang kamalay-malay na ang lahat ng aming pinapakitang dalawa ay isang kasunduan lamang. Binilhan niya rin ako ng singsing. Ayaw ko sana kasi suot ko pa rin ang wedding ring naming mag-asawa na kahit mumurahin lamang at nabili sa bangketa ay ito pa rin ang simbolo ng aming kasal at ng aming pangako sa isa't isa. Kaso ngayon pa lang nabali ko na. Ang pangako namin sa isa't isa na walang iwanan ay ako pa mismo ang sumira. Ako ang unang nagtaksil at nangaliwa sa aking butihing asawa. Ang problema ko lang ho ngayon ay nalaman ng aking kaibigan na si Janice at pinapayuhan niya ako na itigil ko na raw to bago parang malaman ng iba. Ayaw ko namang magkagulo kami ng aking asawa pag nakarating ito sa kanya. Gayong kailangan ko ho ang tulong ni Mr. Smith sa aking anak na kasalukuyang bumubuti pa lamang ang kalagayan. Tinamaan kasi sa sakit sa utak ang aking anak, kaya kailangan niya ng matinding gamutan. Hanggang dito na lamang ho, lubos na gumagalang at umaasa na mabigyan niyo ako ng magandang payo. Nagmamahal, Monica.